I cry to thee, O Lord, and unto the Lord I make supplication. What profit is there in my blood when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? Shall it declare thy truth? Hear, O Lord, and have mercy upon me. Lord, be thou my helper. Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with a gladness. Let's sabay-sabay. To the end that my glory will sing praise to thee, and not be silent. O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong salita, Panginoon. Gawin niyo mensahe ngayon. Pagpalain ng bawat isa, matutunan. As we pray, Panginoon, sa church na kami po'y gamitin nyo. Tutunan nyo po yung mga bagay na kailangan namin para sa paglilingkod. Even yung mga bagay na parang maliit na bagay lang, but importante pa rin. So, kayo pinakakalap mga pinagdaanan. Patawarin yung sa mga kasalanan, Panginoon, kayo malalat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Ang lakas nitong ano ko. Anyway. Actually, ito lang po yung ano dito, pinaka-text nasa uli. Ba't binanggit mo yung title mo kanina? Okay. Text mo na sa akin eh. So, to the end that my glory may sing praise to thee and not be silent. So, ang title po natin ngayon, Silent No More. Familiar ba kayo dyan? Alala ko bigla ito kasi ang alam kong ganyan si ano eh. Ha? Hindi, mayroong isang yung dating sa iglesia, di ba? Iglesia ni Manalo. In-expose niya, pero wala tayong kinalaman doon. So, pero ang ibig sabihin lang yan, hindi na tayo tahimik. Amen? So, ano ba, dapat ba tahimik tayo o hindi? Very good. So, kaya tatakila ang pinaka main 2 points natin, yung kailan tayo maging tahimik, pero, kailan tayo magsasalita? Dapat, no? So, I understand, sabi nga sa inyo, lalo ako, ano ako eh, itong mga anak ko pare-pareho halos eh. Lalo si Aiden at si Peter, mga tahimik din. Stephen medyo, pero yung babae, talagang ano, okay naman, malambing. Pero, maingay. Ano eh. So, may kanya-kanya tayong sinatawag na character din, activity. No? Ibig sabihin, may talagang ingay, madaldal, expressive, no? Sa salita. Iba sa atin, masanay nang hindi nagsasalita. At ang ako-ngako, no? Pero, kaya may mga bagay na hindi tayo dapat maging tahimik. No? Actually, nag-umpisa lang to kasi nga nabanggit ko sa umaga, Sunday school. Namimiss ko yung mga nagtatanong. Okay? Tsaka pag may legitimate na concern ka, kailangan mo sabihin. Amen? Kakabiglaan na lang tayo. Ano ka pala dyan? May mangyayari ng hindi ka nais-nais na pwede namang masolve, hindi ka nagsasalita. Okay? At lalo na nabanggit ko sa inyo, ulitin ko na lang. Panigurado lang kasi ang natin ngayon, kakaiba na rin eh. Okay? Hindi ko kayo pinagdududaan, mukhang mabait naman kayo lahat. Pero kung sakali may problema kayo kahit sa isa't isa, kahit sa akin, sabihin nyo, huwag sa ganitong setting Sunday school natin, kahit sa offline. Amen? Yun lang. Pero, in a general sense, ang subtitle pala natin, when to keep silent and when to speak. Ganun kasimple. Okay? Kasi nga iba, hindi na nagsasalita naman. Ito sa gobyerno natin ngayon, alam niyo kung magsasalita lang yung dapat magsalita eh. Yung iba naman, hindi naman kala mo whistleblower, ano rin pala siya. Ano dito? Nakuntsaba din. Yung politika, itong ngayon. Kaya maganda, gusto ko yung rally nito mga kabataan sa UP. Kahapon lang ata, isang araw. Medyo yung panawagan nila, Friday, no? Friday. Panawagan nila is, resign Marcos and Duterte. Medyo okay, balance kasi nga, yung iglesia ni Manalo, nakapanig sa isa eh, no?
Tama yung mga kabataan, pero yung yun medyo kabataan pa yung mga posok din. Si Soto. Isa pa yun eh. Dati nakikinig yun sa bakuna. Siya pa nagsabi nun eh. Bandang huli, nawala na lang eh. Naging silent. So, yung mga politiko, napakahirap magtiwala dyan. Magtiwala dyan. But anyway, in a general sense to kaya kailan tayo, para lahat tayo may kinabang. Yung mga mahiyain, baka inaapi ka na, di ka naman nagsasalita. Or, baliktad naman, panay salita ka naman. No? Na-manipulate mo rin, nagpapagamit ka ng Panginoon. So, aralin natin ngayon yan. So, bihira akong gawin itong ganito topical, no? Pero, may panahon din tayo dyan. Okay, so objective natin, of course, kailangan magsalita tayo pag kailangan. Okay, pero may wisdom and understanding. Ngayon, ano yung sabihin na silent? Obviously, tahimik, di nagsasalita. Or, pwede rin maging, active, no? Kailangan mo na magsalita, tumahimik ka naman. Or, kailangan mo tumahimik ka nga, tama rin yun. So, choice natin yan. Okay? And then, yung sa Bible o sa King James, madalas po yung term dito is holding your peace. Okay? Hold your peace, ibig sabihin, hindi ka nagsalita. Pag I did not hold my peace, nagsalita ka. Ibig sabihin, ano mo yan eh? Choice mo yan. Okay? So, tayo ay sa Bible po, makikita natin mamaya, may mga commands dyan na tumahimik ka. May mga panahon na gano'n, di ba? Yung mga babae, pag preaching time, actually, medyo ako dyan eh. Okay lang sa akin mag-amen, no? Pero, yun nga, may kailangan kang manahimik. Especially sa mga babae, kaya against tayo sa pastoral, napakalinaw. Kasi yung lino sinabi ni Paul, so okay lang magsalita ka, no? Mga kanta, di ba? Huwag natin kabusuhin naman. Pero may gusto ko sabihin, may kautusan na manahimik. May time na gano'n, di mo alam sinasabi mo, pwede kang tumahimik. Wala kang masasabing mabuti, tumahimik ka na lang. Kaya sa Bible, meron ding commandment na magsalita ka dapat. No? Kailangan mo magsalita ka, sabihin mo. Okay? So, dapat matalino ka, dapat maintindihan mo kung kailan ka mananahimik at kailan ka magsasalita. So, meron tayong ilang points dito. Dito muna tayo sa umabot hanggang hapon, okay lang din. Okay, so there's a time to keep silent. Sayin muna natin yung generic natin sa Ecclesiastes 3. Maraming binanggit dito, di ba? Mga baliktaran to, no? Mayroong time na ganyan, may time na ganyan. Pero sa sinabi dito, a time to rent and time to sow, punitin, minsan kailangan mo punitin, kailangan mo magtahi. Kaya sabi dito, a time to keep silence and a time to speak. Yan. Paano malaman? Yun nga, mag-aaralan natin kung kailan dapat manahimik, kailan dapat magsalita. So, sa tahimik muna tayo, no? So, Proverbs 17:28. Sabi po dyan ay, even a fool, like ko kinukod, kung naalala nyo, di ba? Lalo pag may taong ayaw hindi pa pigilan yung bibig. Ang sabi ng Bible, kahit fool daw isang tao, when he holdeth his peace, kasi marunong siya tumikom ng bibig. Sabi ito, is counted wise. So kahit di siya wise, fool siya, pero pag at least tahimik siya, hindi na siya nagsalita, kasi minsan ganyan, sigaw, hoy, maibigay, mga bata, di ba? So pag natutunan nila yon, ay matalino to, kasi alam niya kung kailan mag-shut up, di ba? And he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. Ay naintindihan niya. Kasi nga po madalas, yung bata ko kahit sa school nyo, sabihin niya ang prinsipyo na yun, yung mga mataktak daw, mataktak, madaldal, matalak. Hindi nag-iisip to. Kasi diyan ka rin mahuhuli. Alam niyo ba yun? Minsan feeling natin, may alam tayo kasi may kilala tayo nagsalita. Nagulat din ako kaya, ang galing na English pa, no? Kaya madaldal din to eh. Pero gagamitin niya pag tinuruan siya na ano mo yan. Diba, Jared, sa tamang panahon, magsalita. Pag tamang panahon, magtahimik. Diba? So,
So, kaya minsan ngayon, mga pag nakakita ko ng mga talinong gano'n, mga naiingit ka, gusto mo, ikaw din magsalita, pero minsan wala ka ng pangunawa pa. Kaya, ingat. Okay, nabanggit natin sa music daw, may isang komentaryo na sa music daw. Kasi puro nota yun, di ba? Ang nota. Pero actually, may mga rest dun. So, pati yung rest binibilang at yun daw nagpapaganda sa music. In a way, totoo, in a way. Siyempre yung notes. So, kaya, intindihin natin kung kailan tayo tatahimik. At yun na yung magiging wisdom mo. Especially sa mga sa Pentecostal, nagsasabayan sila doon. May nagpipreach, tapos may nagsasalita rin. Kaya kalituhan yun eh. Kasi sana huwag kayong may inip dito. Diba? Ako, dyan na nagtsaga rin ako makinig kasi kailangan, may mga time na ayoko na makinig kasi feeling ko kaya ko, alam ko na. Pero dahil gano'n ang organization sa sa Baptist Church, no? Hindi kanya-kanya dyan. Natutunan ko na tama. May mga time kasi na sobrang lalim yung kailangan pakinggan, medyo mahaba-haba bago maintindihan yung pinaka-prinsipyo. Umupo ka, tingnan mo, magaling ka, di gawin mo sa iba. Amen? May time para makinig. Then 10:19. Dami ito sa Proverbs eh. Ang sabi naman dyan ay, in the multitude of words, there wanteth not sin. Tindahan niyo ba yun? Ano ulit yung sabi na want? Sa King James, no, lack. Kaya, there wanteth not sin, hindi nagkukulang ng kasalanan. Makita niyo yun? So, pag marami ka daw sinasabi, nako, malamang sa hindi. Nalala niyo na yung mga preaching natin, yung parot ka ba, di ba? Marami tayong preaching na gano'n kasi itong preaching, salamat si Bad natuto. Pero iba niyan, yung ayabang din, pag medyo na bati lang, galing mo ah. Alam mo naman, totoo yun. Naasar ka pala, sinusubukan ka. Tama yung sabi sa iglesia ni Manalo, di ba? Nakakahiya yung mga to eh. Sabihin mo, dahil tamang church yun, dahil Roma 16:16, ang layo. E di sa halip na, yung mga tao maano sa inyo, matatawa sa inyo, awa sa iyo. Nasaan si Manalo dyan? Wala. Nasaan ang Pilipinas dyan? Wala. So yun, pero salita ng salita, nalalaman tuloy yung bakit nila sinasabi yun. Pero magkaroon na mauto yung iba, mababaw, napakababaw na pangunawa. Ang problema sa tao, lalo pag masa talaga, gano'n yan eh. Ang daling kunin yan sa mga simpleng banat na gano'n. Kaya mag-ingat sa pagsasalita. Pag kayo naging pastor, for example, yung iba ng pastor na mayroon yung self-service, no? Kukwento ng ganyan. Tapos, may oras ka eh. Tapos yung pala, yung sarili mo na pala yung bandang huling inaano mo. Tinataas or may agenda ka na kahit wala na sa Bible, sabi mo nasa Bible. Asa? Wala. Hindi, dyan yun. Pero dahil nakakuha na sa oras, di ba? Captured audience eh. Ingat tayo dyan. But he that refraineth his lips is wise. Yan. So, parang generic ano to. Alamin natin kung kailan tayo tatahimik. Parang ganun, so winning din. Pag nakita mo lang din, nakikinig, yun, debate ang gusto, mayabang yun. Pinatulan mo naman. Pero naubos ang oras nyo. Ingat kayo doon, wala kang dapat patunayan sa kanila. Ligtas ka, alam mo yung totoo. Pabor sa kanila yung ginagawa natin. Kaya pag inasal ka o parang inuudyokan kang debate, parang lalo ang nagkakaroon ng dahilan, sila ng dahilan para sa sarili nila, na mawala ng wisdom, pangunawa at chance na maligtas. So sila talo doon, kaya huwag kayong parang kailangan pakita ko na. Yun ang ginagawa natin, kaso may negative siya inclination, debate. Practicein niyo yung pag hinahamon kayo ng ganun. Dapat alam niyo na may kailangan patunayan sa sarili niya o sa ibang tao. Wala tayong kailangan patunayan. Naglilingkod lang tayo. Kung magmukha tayong tanga sa palagay nila, negative din sa kanila yun. Sila ang talo doon. Okay, kasi kaya nabanggit ko rin pala yun, no? Kasi mag-iingat tayo. Kasi katulad niya, community yan eh. So pag nagkaroon sila ng bala sa atin, ay habang nito tapos inamon ko, nakipaghamon na naman. Pwede na iisipin nila, pag ganun din pala yung mga Baptist, parang Soriana Iglesia ni Manalo din yan. So nagkakaroon sila ng bala,
medyo mahirapan din tayo. Nasa posible din naman. Kasi marirealize din agad nila yun pag di ko pinatulan. Ay, sige po, sa iba na lang po. Sige, bye po. Parang yung kahapong huli namin, second to the last. Noong una, busy po ako. Aalis na po ako ng 10:30. Naalala ko yung oras kasi. Mga 10:15, di na ako. Sige po, di ano ko lang. Saan ba kayo? Ganyan, baptist po kami. Bandang huli, mag-aalas 11 na, doon pa ako eh. Bandang huli, pinayagan na ako kasi nga, hindi ko siya, sige, di wag. Ingat tayo doon. Idagdag natin sa ating skills sa soul winning na yun. So, dapat alam natin na minsan pag pinatulan natin yung ganyan, kaya tama-tama naman dito, di ba? Na yung panahon pala na yun, dapat manahimik na rin tayo. Binanatan mo rin kasi nga inuudyokan ka eh. No? Naghahamon, nagpahamon ka naman. Hindi siya nang magaling. Siya na, ikaw magaling. Pero ano yun, sarcastic yun. Ikaw pala magaling, di sige. O di ka naligtas nun. Realize mo, sayang pala yun. Pwede naman ang makinig. Hindi ka na makukonbisin. Hindi talaga. Tayo pinipilit eh. Ngayon, nabanggit ko lang yun kasi para intindihan natin na pag marami tayong sinasabi minsan, lalong nagkakaroon na dadagdag ng kasalanan. Wala na sana, no? So, 11, 12. Kayo muna. Ready, go. He that is void of wisdom despiseth his neighbor, but a man of understanding holdeth his peace. Ayan na yung hold your peace, no? So, pag may pangunawa ka daw, alam mo kung kailan ka titikom ng bibig. A man of understanding. And then next is 12, 23. Sabi po dyan, ako naman, a prudent man concealeth knowledge, but the heart of fools proclaimeth foolishness. So, ganun din, no? Concealed knowledge, hindi mo sinasabi lahat. Hindi siya nagtatago, Ako lang dito, ang dami kong gusto sabihin, pero may mga time hindi naman lagi kailangan sabihin. So, ni-review ko yung mga, ni-review ko kung ilang taon na kayo dito. Ano yung dapat pwedeng balikan, dapat balikan. Minsan, hard preaching lagi, hindi din Kailangan minsan, konting himas lang. Lahat yan. And then, di ko kailangang magsalita. At kahit may alam ako, alam ko naman din, nararamdaman ko na hindi kayo, yung time na to, hindi yung tatanggapin nyo agad. Withhold mo muna, no? Saka na. Ilagay mo lang kumbaga sa schedule mo. Ang technology ngayon, ganun Pwede mo i-send now, send later, or schedule. Ganun din yung utak mo, pwede i-set mo sa mo. Hindi niya pa kaya to. So, gagawin ko, later na lang. Sana, dito pa siya, or sana, mag-meet ulit kami, gano'n. Or magkaroon ulit tayo ng pagkakataon. So, yun yung matalinong tao daw, prudent, no? Kahit mga napakadakilang knowledge. Yung iba kasi gusto niya, kailangan niya na sabihin ngayon na at yung sample ko na naman itong mga kulto, di ba? Marami rin silang alam na tama Kaya, hindi ibig sabihin, sa akin mo unang narinig yan Ang tagal na nangyari na yan Kaya iniiwasan ko iba, nag-aano pa magko-quote. Kunwari, ito sinabi ko yan sinabi ko yan Pastor, ganyan. Ito sina Pope, kanya-kanyang si Bess, si Bess. Bading na bading Brother Alice Oriano. Si Daniel sa ganda Mga words of wisdom ba? Tapos sabi nila, i-attribute sa kanila. Yung pinaka-importante, hindi yun nakuha Gaganyan pa kayo. Pero maraming na loloko, no? So, may mga pagkakataon na manahimik ka muna, kahit totoo yung sinasabi mo. Hindi pa handa iba, o hindi ka dapat-dapat, o kaya kakatisod lang nila, tago mo lang. Kaya kabaligtaran yung iba nga, salita na salita, naalaman ngayon. Mababaw pala, parang mababaw na tubig. Makaliskis yan, magalasgas. So, di mo kailangan magsalita madalas. Ano ba? Ang dami nito Kaya basa sa 13:3. Ready, go. He that keepeth his mouth keepeth his life,
But he that openeth wide his lips shall have destruction. Sa Tagalog, pag alam mo daw kung paano titigam yung bibig mo, baka maisalba mo yung sarili mo sa kamatayan. Eh, di ba yun? Kaya po yung ibang marunong, yun nga, pag nasa korte lalo, lahat yung naka-record, di ba? Anything you said can be said against you, can be used against you. So, I want my lawyer. Di ako magsasalita pag wala akong abogado. Yung mga ganun pa yun. Kasi iba naman yung self-explanatory. Sa US, ano yun the 5th Amendment. Dito sa atin, pero ginaya sa atin yun. Kaya yung ginamit ng Napoles, naalala niyo yun. Ito, inaabutan mo na pala si ano? Sino yung binanggit mo kanina? Marawi. Ilang taong ka na nun? 2013 lang ba yun? Anyway. Ito yun, yung nalagyan na natin ako dun. Kawawa. Anyway. So yun, so kaya si Napoles, tatanungin ko to, pag nagsalita to, ma-incriminate niya yung sarili niya. Kaya di siya nagsalita. Ay, butas din yung natin, batas natin eh. Bagay, pwede bang pilitin magsalita yung parang mali din, no? Ganun di eh. Anyway. Kaya yun, so minsan, kung marunong ka tumikom ng bibig mo, may sasalba ka, iba hindi eh. Kaya iba lang, pag tinatanong mo, ayaw na magsalita. Ayun, alam mo rin na may something. Hindi mo nga lang alam exactly. So, ingatan din natin yun. Kailangan magsalita. 21-23. Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from trouble. So, gano'n na gano'n. So, malinaw na kailangan mo dapat malaman kung kailan ka tatahimik. Especially nga pag may komplikadong bagay. Lalo yung sa mga kaso-kaso na ganyan. Palibasa kasi pag na-involve ka dyan, alam mo na, pag may katangkulang ka rin. At kahit saan pa, may yung mga chismis-chismis na ganyan. Kaya kung ano ko talaga dyan, ginagawa natin sa Sunday School, pag-usapan agad natin. Hindi yung, nakita ko rin kasi yung ganong style na kausapin kita, kausapin ko siya. Wala, huwag na pag-usapan, ako na nakakalam nun. Paano mo na malaman ng iba? Diba? So minsan yun ang style ng para hindi kumalat, pero I believe mas maganda yung din. Depende nga kung kailangan. Sana nakatuto tayo. Ano ba? Ito naman, basta yung nabanggit natin yun, keep silent to show wisdom. Yun ang sabihin nun. Yun yung pinaka-message doon, o yung katotohanan. Kailan tayo dapat manahimik? Hindi lang show wisdom. Ibig sabihin, talagang may wisdom ka. Or para maging matalino ka, alamin mo kung kailan titik ka mong bibig at hindi magkasalita. Pero meron pa tayong ilan dito. Kailan tayo dapat tumahimik? James 1:19. Kayo ulit, ready, go. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Kailan tayo tatahimik? Hindi naman tahimik, slow lang eh. Ayun nga, sabihin, nag-iisip ka muna, di ba? Yan. Especially, slow ang related sa ating topic, yung slow to speak tsaka slow to wrath. So, sabihin nito, pag galit ka na, sabi nga natin, nasa slippery slope ka na, malamang sa hindi lahat ng galit nagkasala. Yan ang ng NIV kay Jesus eh. Parang nagkasala si Jesus kasi nagalit. Kaya nga nabanggit ko sa inyo yung pelikula ng Catholic eh. Yung nasa temple siya, talagang nagwala siya doon, hinataw niya nga yung mga parang kasi nilang Bible nila, kung magalit ka lang, mali na. Kaya yung Jesus nilang long hair, na peking Jesus, ginanon lang yung table
Hindi, minsan okay magalit, kailangan magalit. Men? Pero, dapat mabagal. Kasi mag-isip ka muna, baka naman makapatay ka or something, di ba? Nagalit ka lang, nakasakit ka na ng salita na hindi naman kailangan. So, kailangan, yun, yung bibig natin ay kontrolin natin. And then, another related is, ganun na ganun sa Proverbs ulit tayo. 21. Sino na? Kayo ulit. Ay, sorry. Ulit na pala to. Sorry. 14:29. Duling ako. Basa kayo. Ready, go. He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit is exalted. Yan. So, malalaman mo agad yung tao nag-iisip eh. Yung madaling galitin, di ba? Nagkaroon na agad, nagsigaw na agad, no? Hindi nagtanong, bakit ba ganito? Ano nangyari dito? Yan. So, matalino daw yung mga taong gano'n na hindi agad magagalitin, mabilis. Okay? So, again, huwag nyo gagamitin nyo sa magulang nyo. Kasi magkakilala na tayo eh. Okay? So, iba yan. Sa mga pagkakataon na yan, hindi mo pa alam yung nangyayari. So, hindi ka dapat galit agad. Alamin muna kung ano meron. Okay? Linaw? So, number 1, bakit tayo dapat, kailan tayo dapat tumahimik? Para makita at talagang malaman na tayo may wisdom. Ganun din pala to. No? Pero more on letter B, para tayo makaiwas sa kasalanan. Okay? Kasi pag nag-umpisa ka na magsalita, alam niyo naman yun, yung masakit na magsalita na gusto lang manakit, makasar at makalamang. Diba, ganyan. Pag ikaw yung galit na una, pag takot yung ibang tao, nakuha mo ngayon yung ano mo. Gusto mo makuha, di ba? Pakinggan ka, o ano man yan. So, kaya, manahimik para hindi mag-lead sa kasalanan yung emotion mo. Okay? By the way, pasok na pasok yung emotion dito. Madalas naman ganun eh. Kaya ka nagsasalita ng walang control, is either galit ka, sobrang excited ka naman, masyado kang masaya. Kaya may mga rules dyan eh. Pag masyado kang masaya, ingat ka sa pagbili ng kung ano. Kaya po yung mga nagbebenta, bubulahin ka agad yan eh. Sir! Pogi mo ngayon ah. Eh wala nagsasabi sa iyo no. Alam mo naman, totoo. Parang gusto ka nang bumili agad ah. Hindi naman kailangan. So ingat-ingat. Ganon din naman yung kabaligtaran no. Pag malungkot ka naman no. Naman, babibentahan ka naman ibang bagay. Okay? Naalala ko tuloy itong mga artista naman eh. Saan yan? Okay, so keep silent to show wisdom, keep silent to avoid sin and anger. Then letter C, keep silent during Psalms 39. May mga panahon na kailangan tayo manahimik eh. Kailan pa? 39, 1 and 2. Sabi dyan, I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. Parang ganun din kanina. No? So, inisip ko muna, ano bang gusto kong sabihin? Bakit ko sabihin yun? Totoo ba yun? Kakasala ba ako? I will keep my mouth with the bridle. Ano yung bridle? Yung madalas sa kabayo, no? Lalagyan niya ng busal. Yan. While the wicked is before me, I was dumb with silence. I held my peace even from good, and my sorrow was stirred. Yan. So, ano yung letter C? Keep silent during suffering. Yan. Kasi pag nag-suffer ka na, malungkot ka, or talaga paigati ka, ang hirap, pag nagsalita ka rin, ano yung pwedeng mangyari? Madami rin, iba naman, papaawa. Okay? Itong mga sabi mo, si Villanueva, kanya-kanya ng ano yan eh, style eh.
feeling victim pa, ganyan. Yung bading na naman, yung dumano sa feed ko eh. Kasi, ang gusto ko lang naman, tutuwin ako babae, hindi ka babae eh. Yan, minumura na siya, tapos lalo pa siyang feeling victim. Hindi natin yun, exemption yun eh, kaya hindi natin sinasakyan yun. Pero ganun din, pag ikaw ay masyadong depressed, gusto ko na magpakamatay. Hoy, tumahimik ka muna. Magaya ka kay ano. Amen. Ano ba? Then, sa Lamentations. So, alam natin Lamentation ay, alam nyo na yan, talagang Lamentation yan eh, no? So, nasakop na sila, ang dami na matay. Tama ba na, ano ka, sabi niya, it's good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. It is good for a man that he bear the yoke in his youth. He sitteth alone and keepeth silence because he hath borne it upon him. May mga panahon na gano'n. Imagine nyo kunwari, ikaw ay, kunwari, pastor ka, tapos ang tinuturo mo patience. Tapos panay-reklamo ka. Paano yun? How does that work? So, kailangan mo minsan, di ba? At least pagpaliban mo, at least nalaman nila after ilang year, yung pala yung tiniis mo sa ano. Eh tayo kasi mga bata ngayon, sa Facebook lang eh. Paparamdam na ang hirap naman, di mo alam kung ano siya nagsabi nito. Nagpapapansin ka dyan, alam nyo nung pag nag-notes kayo, lumalabas yun sa ano eh. Nakaka-distract. Okay? So, di mo kailangan nila malaman yun. Makita nyo yun? So, keep silent during suffering. Amen. Ano mo lang, parang dito, ang ganda naman dito yun. Parang ano mo lang, sabihin. Kaya yung 27, ito madalas kinokot natin. Para sa mga bata to eh, talaga eh. It is good for a man that he bear his yoke in his youth. So, kaya mo yan, kayanin mo. Nagtatrabaho ka, diyan ka nga hinuhubog, diyan ka sinusubukan, diyan ka tatalino, diyan ka titibay. Amen. Ang ginagawa mo, para salita ka ngayon. Sa halip na matuto ka, nagreklamo ka, anong nangyari? So, parang ayaw mo na mag-aral, ayaw mo na magtiyaga, ayaw mo na... yung sarili mo ay sineset up, yung parang sinasike mo na ayaw mo na. E samantalang kailangan mo ang gawin yan. Kasi tinatanong, gusto mo mag-aral, gusto mo pala eh. Yun talaga mahirap eh, trabaho. Ganun din. Maghahanap pa nga ng trabaho, mahirapan eh. Kaya doon yung stage na yan, sumusuko na eh. Tapos ang gireklamo naman sa gobyerno. Ang hirap naman ang bansa natin sa trabaho. Oo, sa US ganun. Eh, ganun talaga. Sinong gusto mong lahat na lang, gobyerno na lang. Kaya naging corrupt yung gobyerno eh, sa totoo lang. Gusto mo sila lahat magsosolve. Eh, kaya pala hindi ka makakatrabaho, gusto mo agad yung sweldo, ganyan. Kung hindi ka mapili, meron at meron yan. Meron, hindi pwede. Hindi pwedeng wala. Yung iba nga style, talagang tutulong lang muna eh. Nakikinig ba kayo mga bata? Pag gusto mo talaga kunwari kumpanya, tumulong ka lang dun. Kapag tumutulong ka, natututo ka na. Gumagaling ka na, alam mo na yung kalakaran doon. So palagi mo, di ka kukunin nun. Baka ikaw pa yung Kasi gusto lagi ng kumpanya, ganun. Alam mo yung kalakaran dito, okay sa'yo yung alam mo na. Hindi ka natuturuan. Ngayon, hindi na makakatanggi yun. Kung nag-apply ka doon. Nangyayari yun. So, pag nag-suffer ka, pero kailangan mag-suffer kasi tulad trabaho, pag-aaral, tumahimik ka. Para yung stage na yon sa buhay mo, makinabang ka. Kasi pag nag-mouth off ka, sira ka. Sana nakikinig kayo, no? Ayun. And then, kailan pa tayo dapat manahimik? Bukod siya, pag naghihirap ka, parang hindi ka magmukhang naglabado. Sinasabi ko lang yung totoo eh. Reklamo pa rin yun. Psalms 46. Kaya magbasa. Verse 10. Ready? Go. Be still and know that I am God. I
will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Sikat po yung verse na yan, no? Sa office, yun ang aking i-display ako doon. Yung first part lang. Be still and know that I am God. Kung mahimik ka, ako ang Diyos eh. Ay, may talagang mapapa, ka na, mura mo yung mapapasigaw ka, mapaiyak ka. So may nangyaring bagay sa'yo, kung ano man yan. Ikaso, ang Diyos ay ang Diyos. Diba? Katulad niya, may namatay, may nawalan, hindi pa end of the world. Lalo na pag ginawa mo yun ng pagtitiwala sa Diyos. Ang ganda. Dahil nakuha kay Bad eh. Dahil kaya ka bumagsak, kunwari, dahil nagtiwala ka sa Diyos. Pwede ba yun? Bumagsak ka talaga. Doon lang sa bagay niya sa panahon na yun. Naku, katapusan ko na, mapakamatay na. Hoy, siya ang Diyos. Amen. Diyos. Hawak niya lahat yan, alam niya yan. So, ganun din, pag nag-mouth off ka ngayon, Lord! Ganyan! Minsan, kahit si Job, sino may nagreklamo, kahit si David, kahit sa ano, kailangan tiwala ka lang, therefore, tahimik ka lang. Pag nagtitiwala ka, Amen. alam mo na di ba? Hindi mo kailangan magsalita ng gusto. Kaya binanggit din niya, I will be exalted among the heathen. Kung naalala niya po si Moses din. Kaya nagalit ang Diyos sa kanya. Doon hinataw niya yun. May nagsalita rin siya doon. Di ko makakalimutan. Sabi niya, tinawag pang rebel. So, how much kailangan pa bang lahi kayong yung fetch, yung water, di ba? Sabi niya doon. Kaya nagalit ang Diyos. Hindi siya minagnify. Hindi siya pinaging banal, sanctify. Kasi nag-mouth off din si Moses eh. At ang epekto nun, dahil lingkod ka na Diyos, supposedly, ginagamit ka ng gusto ng Diyos, tapos bibig mo lang, di mo kayang pigilan. At nangyayari sa church to kahit matatagal ng member, hindi nakapagpigil. Nagalit, nadala ng emosyon. Kala niya okay lang siya, kahit pastor ka pa, kahit sino ka pa eh. May mga salitang di mo dapat binibitawan pag lalong very sensitive yung ano man yan. Naganda niyo ba yun? So, manahimik ka lang, akong bahala dyan. At akong dapat maitaas. Nakilala rin ako kasing ganyan, pero may dahilan naman siya. Sabi niya, akong man of God dito Ang dami na autisod, no? Pero totoo naman, siya talaga kasi mag-rule. Kasi yung panahon na yun, ang dami rebelde. Lalong ginamit ng mga rebelde yung sinabi niya. So, ang hirap din minsan, no? Pero, sana nakukuha nyo? Yung katahimikan, minsan, pinipili natin yan. Kaysa naman, magkagulo-gulo na hindi naman kailangan. No? Sana nakuha nyo yun. Be still and know that I am God. Habakkuk 2. Ganun din to, asar na si Habakkuk. Ang tema ng Habakkuk po, ganun, nag-witness siya lahat ng violence sa panahon nila. Alam niyo naman nangyari, di ba, sa Israel? Kaya, sabi niya dyan, kayo, ready, go. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Ganon din po yun, no? Nangyayari na paguluhan. Siyempre iba, may Diyos ba? Nakutulog pa ang Diyos? Diba? Puro, alas ang bumura na yung mga Katolik. Sus, Mario, mga ganyan pa yung mga yan. Dinamay mo pa si Jesus, si Maria, at saka si Joseph. Ibig sa atin, sanay din mag-yan. Sus ay sus naman. Sorry, sinasabi ko lang sa inyo, Jesus po yung sus na yun. So, huwag yung gamitin lightly yun. Okay? Pwede yung palitan niya, kaya nga tayo, pambihik, huwag ganun lang tayo eh. Sus Maria Joseph, huwag yung kasi nasanay, mga lola ko, alamin natin ano yung sinasabi natin. Yan, pag sakaling talagang gano'n, no? Para ang Diyos ay may taas, sabi kasi pati mga atheists minsan, oh my God, ganun din. Kasi naging expression na lang. Hoy, minsan kailangan mong manahimik. Lalong pangalan ng Diyos, hindi yung ginagawang ganyan. Hindi yan. Move on tayo, ano pa? Ganun din to, Zechariah. Alam niyo, Zechariah, panahon na yan ay bumalik na sila sa promised land. Pero ang dami pa rin nilang problema. O nasasabihin ng mga reklamador. Sabi sa atin, be silent, O all flesh, before the Lord.
For he is raised up out of his holy habitation. So, ang point dito sa letter D, keep silence in reverence before God. So, may mga panahon na pag nagreklamo ka at magbunganga ka, ang Diyos ang naibababa. Kahit sa church, nangyayari yan. Eh, nakita na may problema, alam na may problema, sasabihin mo pa. Eh, iba na, i-discourage niya. Sabi nga sa inyo, kahit sa GC natin, pag absent kayo, late, o ano man yan, eh, iba dyan, naitiiso din. Ay, siya, hindi pa siya atin, ako na rin. Nangyayari ba yun? Hindi. Ay, late sila kasi nagsabi ganun, no? Okay lang palang malate. Wala ito kanina. Ala ko, late. Nauna pala sa amin. O kung sinabi ko, church, dito pa kami, naghahantay pa kami, okay lang, matulog muna kayo. Tindihan nyo. Ano pa? Amos 5:13. Dami, no? Sa tahimik pa lang tayo nito, Therefore, the prudent man shall keep silence in that time, for it is an evil time. May panahon na may masamang nangyayari, manahimik na lang tayo. Amen? Lalo kung di makakatulong yung sasabihin mo kasi di mo alam nangyayari, di mo alam kayang i-deal, makakasama. Ganun din yan sa mga may pinagladaanan yung isang kapatid. Di ba parang, alala ko si Pastor Lito, kwento niya to, totoo to, makinig kayo. Si Pastor Lito, bagong member pa lang yan, medyo ano na talaga, active ba? Kasi isang beses, kwento niya, sabi niya kay Pastor Pad, magkasama sila. Sabi niya, so ba't yung mga member dito, ba't ang hihina naman? Parang ganun yung banat niya eh. Kaya napagalitan ngayon siya, sabi ni Pastor Pad. Blood. May mga ganun panahon talaga. Nagulihan niya na. Kasi minsan ganun tayo eh. Pag ikaw naman yung nasubok naman, di ba? Anong mahina-hina. Hindi lang kayo pareho na pinagdadaanan ngayon. Nagkataon na gano'n. Kaya, in evil times, minsan kailangan ating manahimik. Lalo mo pa siyang idadawn eh. Diba? Hindi tayo gano'n. Dapat, at least. Doon ngayon, pag ikaw naman yung, intindihin mo rin. May mga carnal eh. May mga hindi pa, So, meron pa tayong dalawa sa silent, Isaiah 53:7. Sorry, tagal natin, Talagang aabot to ng hapon. '53. Ang sikat sa 53. Jesus to, di ba? Yan. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Makita niyo yun? Yung makakantay natin mamaya, mayroon doon term na mamaya ako nagturo sa inyo. So, ang ginawa niya doon, kasi alam niya na nakita niya na, kaya nga di ba nag-pray pa lang siya sa Garden of Gethsemane, talagang tinapawi siya sa ng dugo. Makita niyo yun? Kasi alam niya na, so hinahanda niya yung sarili niya. Pag napamuro siya pag gano'n, ano mangyayari? Nag-threat siya, hoy! Kaya hinanda niya sarili niya doon, siya pinapahirapan, ginugulpi, minumura, hindi siya nagsalita So kaya sabi, may panahon din nun, namangha sa kanya si Herod, di ba? Bakla kasi si Herod, kaya hindi na siya nagsalita Ano sasabihin niya na matututo Wala na mag-asa yun Kaya sabi, namangha, pati si Pilato, di ba? And he marveled. Sabi niya, hindi mo ba alam na kaya kitang palayain, o kaya kitang... Hindi, sabi ni Jesus, wala ka nang pwedeng sabihin na Alam ko na rin yan Diba? Kaya lang ako dito, talagang diniliver ako ng Diyos sa kamay nyo. Yung sabi niya doon. So may mga panahon na, alam mo na Hindi, kaya ganun sa Quran, napagtulungan kayo soul winning. Gusto mo, ipaglaban ka ng Hindi. Dapat alam mo kailang katitik ko magbibig. Si Jesus nga, pinahirapan siya. Wala siyang doon, deserve doon kahit mura, kahit Pero alam niya kung kailan siya tumikaw magbibig. Okay? Basa na natin ba? He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Yan, so yun na yun. In Matthew 27, ganun din. Ito na yung fulfillment. Okay? Ito na nga yung nangyari. He was accused. Yan, and he answered nothing. Yan sinasabi ko. Hindi mo ba nakinig? Inaakusahan ka na? Sumagot ka naman.
nag-marvel sa kanya, tindi nito, hindi nagsasalita. Kasi sinadya niya yun, hindi magsalita. Nakita niyo yun? Kasi alam niya na eh, luto na po yung ano eh. So there is a time to keep silent. Amen. So tapusin ko na ba ngayon? Yan pa tayong 15 minutes. Sige, okay lang yan. Tapusin ko na. So ngayon, balik tayo sa Ecclesiastes kanina. It is time to... sabi doon, it's time to... There's a time to... speak and it's time to... keep silence muna and then time. Ano yung time to speak ngayon? 2 Timothy. Kinalaman din ito kanina eh. Naligtas ka ngayon. Alam mo na yung dapat mo sabihin. Kaso nakakahiya. Alam mo na mga galit sila. Iba talang sinasadya eh. Alam nilang di tayo papatol eh. Lalo gaganahan yun. Asarin ko kaya to. Inasal ka. Hindi ka na mag-preach. Basta kaya naman ako hindi na nag-solve meaning. Hindi mo alam eh. Pinagdaan ako. Basta. Sino? Inasal ako. Inasal. Ako, inasal eh. Inasal ka lang pala eh. Sabi sa'yo, preach the word. Amen. Pag nasa season, ganun lang ba? Hindi. Pag nasa season, wala sa season, hindi uso, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. Ay, hindi nakikinig eh. Hindi wag muna siya or balikan mo later, di ba? Parang tayo dito. Isa yan sa mga maniwala kayo ngayon, sarap mag-preaching class eh. Kasi pinaghandaan mo yun eh. Di ba? Napakita ko, alam ko to. O ikaw yung pastor, parang nakakasawa minsan na. Tula. Hindi ka ma-excite na ano. Pero kailangan pa rin eh. Yun ang utos. Yun ang trabaho. Reprove. Rebuke. Dapat alam mo na yan eh. O yan nga eh. Kaso ano gagawin natin? Hindi pa nga alam. Or alam na pero minsan sinusubok pa yung mga anak natin. Alam ko sabi ni tatay 11 o'clock dapat tulog na tayo eh. Siguro mga 11:05. Hindi pa ako tinatawag ah. Pinupush mo yung boundary. Yung sabihin nun. Kailangan na naman paalalahanan, paalalahanan, at exhort. Ibig sabihin nito, pagkatapos ng pagalitan naman, sabihin mo bakit ka pinagalitan. No? Bigyan mo ng words of wisdom. No? I-build up mo. Para sila naman na hindi manatiling sa ganung kalagayan na tinama. Kaya mapagalitan rin naman ako, di ako sumunod. So hindi naman na-exhort, no? Na-review, pero hindi na-exhort. So ganun. So pag ikaw yung mag-preach, siya ba? Hindi ka pwede tahimik. Amen? Hindi pwede yun. Okay, church, para matuwa kayo sa akin, iklihan ko na lang ha. Mga ganun kayo pa eh. Kaya minsan pangkasalan lang din yun. Sabay tatagalan. No? Long suffering and doctrine. So, kailangan natin magsalita pag magpipreach tayo. Okay? At ganito po yan. Minsan kaya ka humihintong mag-preach or yung dapat mo sabihin, alam mo naman, pero pipigilan mo. Bakit? Yun nga kasi iniisip mo yung iisipin sa ibang tao. Ay naku, pag binanatang ko to, di na ako may friends. Baka di na ako ganyan, kagalitan pa ako, gantihan pa ako. Eh kung totoo naman eh. So minsan nga, alalayan mo rin, yes, sure. Pero wag mong pipigilan to the point na napigilan ka na talaga, naging tahimik ka na. Diba? Huwag natin pag-uusapan yung Calvinist. Naku, daming baptist na ganyan eh. Talaga, kailangan nilang marinig yun eh. Amen? Sipad, bumabanat kanina eh. Tama yun, nasabi ko sa kanya eh. Instruction eh. Hindi ka na parang baptist preacher niya pag hindi ka bumabanat. Papakit ka lang. Alam namin yan, i-instruct, may mga ganyan pa eh. Ito lang banggitin mo yung mga nakaka-lift up lang. Paano nga malilift up kung yung kailangang malaman, hindi mo nalaman? At lalo pag review, hindi ka malilift up doon, iba malilift up sa'yo, ulo mo, yayabang ka. Nakita mo siya, hindi ako mabanatan ito, hindi ako kayang banatan ito. Sige nga, hindi mo nga binanatan. Ini-skip mo.
Dami pa nito. Acts 4. Ito yung tagpo na, nahuli sila. Pinigil na sila. Hoy, gusto yung mag-preach pero hindi si Jesus. Ano sabi nila? Basa, ready, go. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Ano yung we cannot but speak? Hindi ako makapagsalita, hindi ako kung hindi magsalita, parang ganun. But is, basta yun, parang hindi ako pwedeng manahimik. Hindi ko kayang manahimik. Hindi ko kayang hindi magsalita, yun. Yan, double negative. Ibig sabihin, positive. Inuutosan mo kung hindi magsalita, pero hindi ko kayang hindi magsalita. May mga panahon na kailangan mo magsalita. Kasi nakita mo at narinig mo yung katotohanan. Ang Diyos ang nagsalita mismo, kailangan ng taong marinig to. Kasi hindi mo magsasalita. Ganyan din tayo. Pag oras na soul winning, sabi nga sa'yo, ikaw ang mamili eh. Schedule na yan, alam mo na yan eh. So, hinahanda mo yung sarili mo. Sinong pumipigil sa'yo? Yun ang tanong. Meron tayo kay Jeremiah, di ba? Kay Jeremiah, yung hammer, tsaka yung fire. Talagang nag-aapoy sa kanya, oh. Puso parang steam. Parang pressure cooker. Pigilan mo ba? Hindi, sasabog na eh. Hindi ba, walang sumasabog eh. Walang kumukulo, hindi galit ha, ibang kulo to. Dapat mo sabihin, pupunta sa impyerno yung mga yan. Gano'ng karami na gusto winning, hahayaan mo lang sila. Sa halip na makasampu tayo, 5. Ayaw mo kayo ba, nakakarami rin yung iba, hindi tayo nainggit doon. Alam nyo, quality ang ano natin eh. Yung iba daw, 2,000, 3,000 isang taon eh. Tayo, ilan tayo? This year, natapos na yung taon. Halos 800 din. Okay na rin, pero hindi. Paano pag yung iba hindi nag-contribute? Diba? Nakita niyo kasi hindi tayong Calvinist eh. Alam mo na mas marami pa yung maliligtas kung sumama ka. May encourage pa yung iba. Amen. Diba? Kaya si Daddy, pag-pray niya, tuloy-tuloy sila dun eh. Salamat, amen? Amen. Dati wala eh. Alala, nag-preach ako dun. This year, February. Ginamitan mo lang ng konting wisdom din. Ayoko magyabang eh, pero parang mapahiya ba? Yan, tinake naman nila seriously, amen? Amen. Yan, ginaano ko, tuloy-tuloy, dami, pati mga adults. Gusto ko pakita ko sa inyo, para mahamon tayo. Ito yan, saan na ba yun? Nagkainan pa sila, kina Pastor Lito rin, o di ang saya. Amen. Tayo. Dati tayo yung hindi, iba nakakamiss din kasi, no? Ito, tingnan niyo sa diet tayo na may mahamon, nahamon sila doon, nagpahamon sila eh. Tayo, hindi tayo mahamon. Ngayon, ang saya nila, oh. Ngayon, saya, oh. Mga adult yan, tanda na si sino tanay? Ate Sean. Itong ulo, si Juan. Sino ba naman dito? Sino to? Mga bata pa, oh. May bata, may matanda. Si Brother Edison, salamat. Nakasama siya. Anak ni Brother, Hindi, every week na sila ngayon doon. Di ba saya niya pag ganyan tayo din? Amen. Paano nangihinayang, ha? Kontento na ba kayo doon? Kung nabalitaan nilang humina tayo, kayo lang yun. Ano ba ako? So sana ganun tayo na, yes, may panahon na tumahimik, pero so winning yan. Na yun, di ba? Oras na yan eh. Ito, nag-aalala lang na kay Brad, pati may sakit. Huwag naman gano'n. Kung kamatay mo yan, di salit na makapagtuloy-tuloy ka pa ilang taong soul winning. Mali rin yun, di ba?
Pero, yan, dapat ganun tayo. Kung may sakit ka, gusto mo agad gumaling. Amen? Hindi baliktad. Basta, sana magkasakit pa ako, para may dahilan ako. Matuluyan ka niyan. Saan na ako? Acts 4. Ito niya, kinukulong na nga sila dun eh. Di ba, ikaw siguro, pag kinulong tayo, lalo kang natakot mag-soul winning. Hindi pa nga tayo kinukulong eh. Sarili mo kinukulong mo eh. Isaiah 62. Ayo, ready, go. For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that Ayun, and then 6. Ako naman, I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace, day nor night. Yea, ye that make mention of the Lord, keep not silence. Nakita niyo? So kasi, alam niyo, katulad nito, sa generation nyo, sige pa, nag-preach ngayon. Pero minsan, yung mga bata, paano yung generation nila, pag ikaw, tinamad ka, nakita si pastor, okay na pala, 10 years siya nag-preach, okay na pala yun. Hindi ganun. Kailangan na ng next generation. At ang pinag-uusapan pa nila dito, iba naman to kay Isaiah sa Jerusalem. Pero ganun pa rin yan eh. Nung panahon pala na Isaiah, tagal pa bago kay Jesus eh. So nakarating yan hanggang sa panahon ni Jesus, tayo, dahil tapat yung mga ibang likod dyan, kahit napakatigas ng ulo ng karamihan ng mga Hudyo. Kahit ano yun? Kaya sabi ito, walang pahinga. Okay? Ayan, nabanggit na naman yung lamp, no? Or fire, nag-burn. Ganyan dapat tayo nag-burn. Hindi sa ibang bagay. Sabi dito, hindi ako magiging silent. Importante itong dapat ko sabihin eh. Sila tumahimik. Kaya may ingay ngayon. Yung Catholic naman, sila nang protesta naman. Kanya-kanyang palabas itong mga to, tapos tayo. Bahala na kayo. Hindi ganun. Ito ang ginagawa natin. Alam din naman nilang plastikan lang sila dun eh. Eh pag tayo natahimik na, basta wala na makikinig sa atin eh. Isa-isa, pwede yan. Amen. Kita nyo nga, 700 this year lang. O, saan mo kunin yun? Kung naghinto tayo. So, bakit tayo dapat magsalita? Siyempre, pag sinabi ng Diyos, nasabihin natin dapat sabihin. Pero pangalawa, pusin na natin to. Psalms. Simple naman yung topic, kaya yan na natin yung mga verses na lang. Sabi naman dito, to the end, that my glory may sing praise unto thee, and not be silent, O Lord my God, I will give thanks unto thee forever. So more on praise. Okay, yan yung pangalawa, no? Bakit di tayo dapat manahimik? Una, inutosan tayo ng Diyos. Pangalawa, paano siya maupuri kung wala nagpupuri sa Kanya? Or konti. Kaya kahit awitan natin, importante yan eh. Konti na nga tayo eh. Nakakapagod kumanta eh. Pagod ka na noon? Oo, nakakapagod yan. Pero pag sanay ka na. Di ba yung mga ganda ng awit natin? Tuturo ko sa yung dalawa. Lalo yun, pareho yun. Jesus, Jesus yun. Sabihin, napakaganda. Tapos tinatamad ka. Bakit? Pag nag-soul winning ka, gano'n ka dali yun? Sige nga, kahapon nakatatlong round ako eh. Una pa lang, pagod na ako eh. Kasi explain mo yun eh. Buti na lang, mabait yung una nung bago pa yun naka-isa kami eh. Dahil pa tumanggi. Kaya gusto ko nang umuwi eh. Hindi naman. Sanay na tayo. Pero, nakakapagod. Ngayon, awit lang, awit. Sabay-sabay tayo. Unless sa tubig ka pinaawit doon, mahirap doon. Yun daw mga training ng mga songer eh. Singer. Kaya kasi may pressure dito yan. Kasi siya sabi niya, I will not be silent. Ako'y magpupuri sa Diyos. Tapusin natin yung mga puro Psalms to. Siyempre. 49 to 10. I have preached righteousness in a great congregation. I have not refrained my lips. O Lord, thou knowest.
I have not hid thy righteousness within my heart. Okay, hindi niya tinago kasi gusto niya magpuri. Nagpuri siya ngayon. And declare thy faithfulness and thy salvation. I have not concealed thy loving kindness. Eh, ba ito? Puro love naman. Oh, mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Paano? Hindi yan cheap na salita lang. Mahal ka ng Diyos. Tapos. Yan ang makikita ko sa mga Facebook. Ano, pati bakla. Sinabi, mahal kayo ng Diyos. Alam, parot. No? Paano nga malaman na mahal sila ng Diyos, di sila ligtas? Diba? Doon nila malalaman. Kaya talaga medyo matagal. Nang hingi ka ng time, parang kahapon, sabi ko, 30 minutes lang po. Naku, busy po ako, aalis ako eh. Saan ba kayo? Ayun, so, aakayin mo talaga sila. Gagamitin mo lahat ng panalangin, tsaka ng talino ka. So, hindi mo itatago yung kasi, letter B, speak, praise, and testimony. Yan. Kaya yung testimony natin, naalala ko sa Sunday School, di ba? Kailangan yung pang pilitin, minsan. So, walang ginawa ang Diyos sa akin for the year, you know? Ayaw mo acknowledge. O baka gusto mo, sobra. Ay, hindi po ako nanalo sa loto eh. Kaya wala akong testimony. Iba kasi, ano mo eh, expectation mo rin. Minsan gusto ko rin makinig sa inyo. May ginawa Diyos sa inyo. Siyempre, mag-focus sa positive. Walang anong, iba, ganun eh. Nagkwento ng problema na halos wala ng pag-asa. Yung bandang huli, salamat sa Panginoon. Okay din, no? No, totoo lang. Kasi iba dito, iniisip, kala mo, ikaw lang yung pinagdadaanan eh. Kaya pag narinig niya, mas matindi pa pala yung isa. Ma-encourage din yun. Amen? Amen. Kaya yun sa atin, kaya testimony ang Sunday school time, at least once a month. And then, yun. So sana huwag kayong magpapilit. Naisip nyo na, makakatulong yun. Do not be silent. Amen? Amen. Nahihiyain ako eh. Ako din. Soul winning, may ako din. Pero kailangan, pabaho yun. May ma-accomplish ka pag nagsalita ka, pag tama, totoo. Amen. Second, last B. 107. Okay lang, pagkain naman tayo, no? Sino natin to? Ako nga, ayaw ko masyadong kumain. Kayo, basta, ready? Dali Go! Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy. Nasa na dyan ang magsalita? Ano yung so? Say so. Ano yung so? So. Ganon, no? Ligtas ka ba? Masaya ka ba? May natutunan ka ba? Sabihin mo! Para makinig din yung iba na kasi baliktad kahit walang kakwenta-kwenta, gusto magsalita. Ikaw yung naaasar ka na doon, ikaw may talagang dala-dala kang blessing, ayaw mo naman sabihin. Ano naman yun? Problema din, di ba? Amen. So sabihin mo, niligtas ka ng Diyos eh. Hindi lang sa kaligtasan ng kaluluwa yan, sa ibang bagay din. Bumaha po sa amin hanggang talampakan. Hanggang ganyan. At ako ay naligtas. Salamat sa Panginoon. At least, ano mo, di ba? Amen. Ano pa? So yun, sa praise and testimony, para mapuri ang Diyos dahil sa ginawa niya sa iyo at ikaw ay nagtiwala, hindi ka na pinabayaan. So huwag kang maging tahimik. Ano pa yung mga time na kailangan mo magsalita? Proverbs 31. Sikat yung Proverbs 31 saan? Sa woman, di ba? Pero bago yon yung virtuous woman. Pero dito pa yun eh. Dito muna sa 8. Kayo ulit. Ready, go. Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Saan dyan yung magsalita ka? Walang speak eh. Open time, open lang eh. Hindi, yun yun. Magsalita ka. Sinabi dyan, no? For the dumb. Para sa mga pipe, para sa kanila.
na baka masira na sila. Ito yung mangyayari sa ating bansa eh. Sino magsasalita dyan eh? Wala tayong pare-parehong alam. Meron dyan mga iba may alam dyan eh. Para makatulong sa atin, sabihin nila yung dapat nila sabihin. Eh kaso nga pag malawakan yung corruption, pare-pareho na pala. Pero iba dyan meron, may mga matino dyan. Amen. So kailangan yung sabihin, kasi Saldigo eh, isa pa siya eh, kaya hindi nagtitiwala sa kanya eh. Gusto niyang makaligtas doon. Ibubulgar ko po sila, pero isalba niyo ako. Ganon. So magsalita ka na lang, kung maparusahan ka, hindi mo parusahan ka. Ganon, may mga time na kailangan magsalita kasi yung mga ibang tao, talagang ang pag-asa lang nila, ikaw. Soul winning na naman yan. Eh, pastor, nandiyan ka naman eh. Ako lahat. Kaya nga tinuturo din sa inyo to eh. So yun na, pareho po yan. And plead the cause of the poor and needy. Yun din yun. Either mga hindi ligtas, mga kawawang tao, wala nagre-represent sa kanila. Kailangan magsalita, di ba? So may panahon na maging matahimik, may panahon na magsalita. Ang ganda ng mga memes sa abortion eh, di ba? Yung gagaling din ng mga yun eh. Ay, dyan at least yung i-share natin, di ba? Amen. Ay, may mga klase kayo, baka yung mga klase nyo na, mawalalandi rin. Pag nabuntis yan, patay nila yan. Di ba? At least, i-ano mo doon. Yun ang i-share mo, hindi yung tahimik ka lang. Hindi ako nag-Facebook eh. Well, at least, yun ang i-post mo. Ang ganda ng mga nakikita kong ano yun. Sabi, may bata. May meme lang yan eh, bata. Sabi, speak for me. Ibig sabihin, para yung abortion, kasi sa mga ibang bansa talagang normal na yun. Sa Amerika, popondohan pa sila. Gusto mo magpa-abort, libre. Magpa-abort mo na yan, libre. Kikita sila, ikaw, hindi ka rin marunong, tanga-tanga ka rin. O sige, tapos pinicturean pa yung bata, may video pa, paano yung ginagawa yung abortion? Eh talagang pinapatay. As in, dito ka. Sinusungkit. Siyempre, ano mangyayari doon? Lasog-lasog ang ano, bata pa. Sino magsasalita para sa kanila? Sino? Pwede ba ikaw? Ay, tahimik lang ako eh. May panahon mo ka magsalita. Amen. Speak up for the voiceless. Hindi lang bata yan. Iba kasi hindi rin magsalita. Hindi man marunong. Hindi niya alam. Karapatan mo pala yun. Sino nagbigay sa akin? Ang Diyos. Eh, hindi mo naman alam eh. Eh, ikaw alam mo. Hindi ba salita? Kasi di pa mag-soul win eh. Lapit mo lang dito. Ang dami mong kaklase dyan. Malamang hindi ko mamimit yan kung hindi mo masabihin ganun sa kanya. At least, ganun mo lang. Yung basta yung kaibigan ko, nung sinolve natin, nakagagalit ko eh. Oh, talaga, gusto mong kaibigan mo, punta sa impyerno, ano, bulahan lang kayo. At least, hindi siya, ano. At least, magkaibigan kami, kahit sa impyerno siya pumunta. Gusto mo yung gano'n? Ano yun? You have to speak up. Amen. Then next, for the voiceless, sino pa yung mga voiceless? Ito, classic po to sa Ezekiel. Sinasabi sa Ezekiel, laging kinukoto. Kailan tayo dapat magsimula? Magsalita. Haba, ako na lang. Sabi, son of man, ang Diyos ang nagsasalita kay Ezekiel, I have made thee a watchman. Ano yung watchman? Siya yung nakakita, no? Madalas yung malayo pa nakakita kasi andun yan. Naku, may mga aso doon, may mga bear doon. Madalas dito yung mga ano to, yung mga army. So, sinasabi si Ezekiel, yung watchman for the house of Israel. Ngayon, yung mga preacher at totoong lingkod ng Diyos, may mga pinapakita ang Diyos dyan, malayo pa eh. Alam niyo ba yun? Anong gagawin ni Ezekiel? Therefore, hear the word of my mouth and give them warning from me. Amen. Warningan mo sila. Ikapahamak nila pag tuloy-tuloy sila sa ganyang gawain. So, para may kal si Ezekiel, sinabi siya ng Diyos, basta hindi makikinig yung iba eh. Sabi niya, when he said to the wicked, thou shalt surely die, and givest them not warning, nor speak it to warn the wicked. Pag hindi mo inaringan, ano sabi? The same wicked man shall die in his iniquity. Mamatay siya, hindi siya nakinig eh. Pero, but his blood will I require at thine hand. So, pamilya na kayo sa
Kailan lang, inano natin yun, di ba? Required hand. Ibig sabihin nun, may kasalanan ka rin. Hindi mo siya winarningan eh. Amen. Eh, tahimik lang ako, Pastor. Hindi mo masama yung di na nagsalita eh. Eh, pwede ka magsalita. Dapat ka magsalita. Hindi ka nagsalita. Di may bahagi ka rin doon. Amen. Punta kayo sa impyerno. Oo nga, punta ka. Alam na natin yun eh. Ano gagawin natin? Hindi ko kaya ligtas lahat. Hindi mo sinabi ligtas lahat eh. Kung kaya mo lang, isa, dalawa, sa isang linggo, isang buwan, okay na rin. So speak up for the voiceless. Warningan mo at least. Dahil ko sinasabi sa inyo, kung di sila, so zero ako ngayon, pero lumabas ka, sumali ka. Soul winning, amen? Na-warningan mo yung hindi nakinig, okay pa rin yung na-warningan mo sila. At kahit silent partner ka lang, ano pa rin yun, encouragement ka sa amin, kaya pinakita ko sa inyo. Encouragement pa, kahit lakad-lakad doon, wala kasi yung puwersa nila natin pag marami tayo. Amen. Pero huwag ka nang saan-saan nakatingin. Nakakasira ka naman nun. Pray ka lang. Tututunan mo yan. Kaya tuwa kay Mark. At paano, nakikinig pala to eh. Yung mga ganun, dapat alam niyo yung sasagot nyo. Kasi manghihina ako yung pag tagal ko ng pinipwesto, hindi pa rin alam. Lapit na tayo. Last sa 2. Actually, ito yung isa sa mga main ano ko dapat eh. Jude. Bakit tayo, kailan tayo dapat magsalita? Sabi ni Jude. Si Jude, sinusulatan niya lang dapat yung ano, itong sinusulatan niya. Ang gusto niya sabihin dito, yan oh. When I gave unto Jesus to write unto you of the common salvation, ang gusto niya topic, kaligtasan eh. Kasi maganda yan, matutunan sila, kahit ligtas na sila, makadagdag sila. Kasi sabi doon, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints. So, binago niya yung topic niya. No? Kasi importante ito. Ano yung topic? Ano yung dapat niya sabihin? Sa halip na salvation lang. Importante salvation, di ba? Kaya, content for the faith, kailangan paglaban mo. Kasi ganito yan. Itong, ano ba muna? Kunwari, ano kayo, sundalo kayo, army kayo. So, isa sa mga goal nyo, syempre, kunwari, masakop mo naman yan, ha? Hindi natin lahat doon, ha? So, kunwari, yung mission niya, masakop yun. Pero isa sa mga mission mo, actually, depensahan mo yung kampo nyo. Hindi yung pwedeng aalis kayo dito, masakop yun to, yung kampo nyo, nawarak naman. Ganon din sa church, eh. Hindi tayo pwedeng soul winning lang, ang ganda yun, pero, ito, depensahan natin itong, dito na yung ating kampo. Amen. Nakita nyo ba yun? At ano yung particular na dapat daw tayong labanan natin, dapat contend for the faith. Ano ba yung faith? Itong pinag-uusapan natin, itong ating pananampalataya, eh bakit may sumisira ba dyan? Kaya nga didepensahan eh. Meron. Ako talaga, may kaibigan kayo dyan. Eh, kahit ang Muslim ngayon, nag-advertise na sa ano. Gusto mo maging Muslim? Eh, syempre iba, wala kang kaalam-alam. Eh, kung iba natisod sa Christianity, okay na tayong Islam. Dito nga, may nakausap ko naman si Prince, kung sino man sa inyo, may kung ano man yan. Ay, si Kristo tao lang pala. Ay, si Jesus pala, mali pala yan. Yahshua dapat. So, dapat paglaban natin yung tama. Amen. Kasi pag nasira yung tama, sabi rin sa Bible, if the foundation be destroyed, where can the righteous go? Or where can the righteous be, no? So, may mga kailangan tayong depensahan. So, yun yung last na napaka-importante rin. Pag may sumisira na, naninira na, alam mo, narinig mo, wala kang wala sinasabi, kaya tinan yung mga katabi nyo. Mari, alam mo na may pinagdadaanan si Prince kasi may classmate siya, kumari, ganyan. Alam mo yun, Mark, di mo wala sinabihan siya, pati sinabihan mo sana kami. Diba? Amen. Bigla-bigla na, nawala eh. Natira yun. Active na active yun. Ang ganda pa ng bihis pag ano.
Tapos biglang nawala. Hindi aksidente yun. Or iba naman, nagbago yung doktrina, di ba? Katulad niya, may nakausap kang ano. Kagabi lang, tinitingnan ko, may tama yung Calvinist eh. Ang website nila ay ano, relearn.org. Hindi siya sabi Calvinist sila, pero tiningnan ko na rin, no? Tinuturo nitong mga to. So tama sila sa replacement theology, no? Tama, naintindihan nila yun. Pero Calvinist pa rin kasi halatang halata eh. Pag nakapasok kayo, Pastor, mga Baptist din naman to eh. Kasi Pastor, sige, at least may kaibigan kayong Baptist. Sige, gusto ko yung doktrina. Sige, ang ganda yan, doktrina. Mag-usap kayo dyan. Hindi mo tinamad ka na pinag-usapan nyo. Nakakatamad kasi mga ganun. Bahala na kayo dyan. No? Hindi mo pinaglaban yung dapat mong paglaban. Amen. Diyan nag-uumpisa yan. Bible study. Bible study. Okay yan. Yung mga Jehovah's Witnesses, ganun din ang ano nila. Let's have Bible study. Kaya ang dala nila, magazine. Ano naging Bible study yan? Magazine study yan. Ito niyo yun? Yung ano ni... Grabe ito, pag binasa niyo pa ito lahat. Alam niyo yung Jude, di ba? Isang chapter yan, pero parang 2 Peter. Ganun ang tema niyan. Mga kalaban niya doon yung mga reprobates, basically. No? So yan, pag may sinisira na yung hindi dapat sirain, pag natin bagay, manahimik ka pa ba doon? At least magsabi ka sa marunong. Sabihan niyo ako. Basta may ganyan niya, parang iba na yung tinuturo ni kung sino man yan. Diba? Amen. Guusap kami, tapos iba yung sinasabi. Ba, magsalita ka na. Kaya yung last dito, speak truth and defend the faith. Salita ka, sabi niya, earnestly contend. Pag sinabing earnest, talagang porsigido ka. Pag sinabing content, paglaban. Hindi ka pwede lumaban at teka mong bibig mo. Diba? Basta hindi ko alam. Simulan mo nang alamin. Mag-umpisa ako, nakikinig ka talaga. Okay, so summarize natin. Tapos na tayo. Kailan tayo magiging silent? Pag yung mga salita natin ay magkakasala lang tayo o iba. Pag yung emotion natin talaga namang dinadala na tayo, nahimik ka na lang. Pag kailangan makinig, kasi di ka makakapakinig pag ikaw nagsasalita. Di ba? Pag ang Diyos ay nagsasalita, makinig ka. Amen. Huwag ka na magsalita pag ang Diyos ay lalong talagang malinaw na nagsasalita, ikaw tumahimik. Time para tumahimik. Pag kailangan mo pagdebate, hindi natin kailangan yan, tahimik. Sa tama lang, again, may mga panahon na respectful dialogue naman. Pwede yan. Diba, takot dyan eh. Ako yung bago, ganun din ako kasi talagang alam ko na titirahin ka eh. Na-realize ko, salita lang yun eh. Tsaka pwede kang maging calm. Practicein niyo po yan. Kahit tayo. Ay, kahit ako, may sinasabi akong ganyan. Tanong ka, hindi naman against lagi eh. May mga legitimate question. Katulad nung tinatanong niya, dati kahapon. Diyos ba ang Ama? Diyos ba ano? O di dalawang Diyos. Inatakil na natin yan, di ba? Yung isang Diyos ay 3 persona nga. Yun yung isang Diyos. Diyos nga to, Diyos to. Yun na yung pagiging Diyos eh. Wala nang ibang Diyos, yun lang, yung Trinity. Wala sa Trinity, wala sa Bible yan eh. May idea doon, paulit-ulit. Genesis pa lang, let us make man in our image. Our. Alam niyo yun, di ba? Plural yun. O kahit 2 or 3 yun. Yan na. Change battery. Load check. Load check and then kailan tayo dapat mag-silent? Pag wala ng point yung pag-argue. Ay, talagang sarado na yung utak. Talagang bilib na bilib yung Manalo. May estatwa rin pala sa Manalo. Nakatawa pala ako sa mga Katoliko din eh. Pag Katoliko tsaka Manalo nag-away, parang kulto eh. Natawa na lang ako eh.
Kayo, sumasamba sa may bulto. Sabi ng Katoliko, may bulto pala si Manalo. Pareho kayong kulto. So, wala nang point. Manahimik na lang tayo. Amen? Maghanap ka na lang na mawiwin mo na open pa, makatotohanan pa. Amen. Yung last na winiwin ko naman kahapon, sumasagot, ibang tao. Ang hirap din yan eh, pag may mga young people ang winiwin mo, tapos andyan yung mga lolo, mga pilosopo. Kailangan magsalita. And then, suffering, yun pala, yung kwento ko na rin. So, hindi ko sila in-address, hindi ko na lang sila pinansin. Pwede mo rin sabihin, naging silent ako doon, di ba? Kasi may nangaasar eh. So, sa bagay na pinaperson nila, parang kang magdebate nga, silent ka doon. may alam ka, nakafocus ka dito sa kailangan mong gawin, dapat mong gawin. Kahit inaasar ka, kasi may nagpapatugtog pa, yung nakakapikon eh. Ilalo naman yung naranasan natin sa November 1, sa Paraiso. Nag-preach ako dito, bigla nag-preach din. Ano ba to? Buti na lang, hanggang ang power nila hanggang ilang minutes lang eh. Hindi, meron pa rin tayong panahon, no? So, kailan tayo manahimik? Yan na. Kailan tayo dapat magsalita? Pag kailangan i-proclaim yung gospel. Yan. Kailangan yun. Every time, schedule naman tayo nag-schedule yan eh. So, hindi tayo mananahimik doon. The truth must be defended. Pag kailangan nating pag-depensahan yung katotohanan, kailangan magsalita. Pag kailangan magsalita ng iba, hindi makapagsalita. Ikaw na yung maging boses nila. Amen? Mga bata, mga hindi pa marunong, mga kawawa, ayan. And then, pag magpupuri tayo sa Diyos, okay, wag mong, pinupuri ko ng Diyos sa puso ko eh. Sabihin mo rin. Amen. And then, dinagdagan to silence would be disobedience. Tama rin yun. Pag ikaw ay sinasabi ng dapat kang magsalita, hindi ka pa rin nagsasalita, disobedience yun. Wala kang magsalita. Okay, so magsalita tayo with wisdom and understanding. Alamin natin kung kailan tayo dapat magsalita at manahimik. At again, yung sa ating Sunday School, mag-iusap pa tayo later. Magsalita rin kayo. Kung meron kayo concern, may tanong for a friend, pwede yun. Asking for a friend, yan. Kung may tanong talaga kayo, nahihiya kayong malaman yan, sabi mo asking for a friend. O nabasa ko po ito sa ganyan, ano bang tamang ganyan? Pero ikaw talaga yun. Okay lang yun. At least na-brought up. Amen? Tapos pinalo up question kita, alam mo rin. Okay, ikaw tayo, hindi ka na sabihin ganun. Alam na this. Ay, let's pray, Lord. Salamat po, Lord. Simpleng topic. Kailangan din namin maintindihan. Minsan, Panginoon, dyan yung pinapatahimik kami ng mga style, Panginoon, ng kalaban. Hihiyain pa kami, sabihin, manahimik kami. Iba naman, kailangan magsalita sa... Alamin namin, Panginoon, kailan namin magsalita at tamang sasabihin. Obviously, this is a ongoing process sa aming anak ni Lord na inaalam namin. So, this is just a glimpse, Panginoon. Mga obvious. Kasi yung salita rin naman. So, pray, gamitin namin aming boses din, isip at puso, Panginoon. Gamitin namin sa inyong purposes, yung mga plano niyo at gawain niyo, Lord. Meron namin sa sarili sa inyong kalooban. Then, hindi kayo manghinayang at di namin ipagkait, Panginoon, ang aming boses, Panginoon, at opinion, at tama naman. Ganyan din po, especially sa labas, Panginoon, ito po napaka-importante. Actually, even attendance namin, Panginoon, nila-statement ang aming ang boto namin yung Panginoon sa inyo. So, hindi namin magkulang sa ganang bagay, hindi namin isipin na hindi importante kami. Ma-realize namin na napaka-importante isang tao, dalawa, lalo Panginoon na ang bawat isa minsan susceptible din sa discouragement. Mga punto Panginoon, paramihan sila. Kami pa ba naman yung nagkukulang Panginoon. So, patawarin yung bawat isa. Hinayang kami tinatamad or kung naman yan natakot magsalita. Bigyan na kami ng Panginoon ng biyaya, masan Lord, at purpose Panginoon
Tindihan namin na kailangan namin ko yung bagay minsan. Naman po Lord, kayo kung magbasbas na kakainin Panginoon, patuloy ang iglesia ng Lord sa mga kalooban. Ang tamang napili yung paglaban din namin dahil para sa iba rin yun. Pag pumaksyak yung magpampo, alam namin na apektado po yun natin. So, turo sa bawat isa magkakay at matalino, equip niya kami ng silang salita. Patawarin nila pag kami po tinatamad. Kailangan po Lord, kaya dating in Jesus' name we pray. Amen.